Gentleman TV. Jeric Agosta. Kabanata 681. Jeric. Nang makitang biglang nakakulong si Jeric sa hola, hindi napigilan ni Christine na mapasigaw ng may pag-aalala. Sa oras na ito, tumayo na si Elijah mula sa upuang bato. Hinawakan niya si Christine, lumipad palayo sa bangin, at tumalon sa kailaliman na halos 70 talampakan ang lapad. Damapa siya sa open space malapit sa Jeric. Inilagay ni Elijah si Christine sa lupa. Gayunpaman, hindi makagalaw si Christine dahil sealed ang kanyang trigger point. Tumayo si Elijah 7 talampakan ang layo mula sa black iron cage at tumingin kay Jeric sa loob. Ngumisi siya at sinabing, "Jeric, hindi mo akalain na magkakaroon ng bitag sa lupa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang black iron cage na ito ay ginawa mula sa 1,000 taong gulang na itim na bakal na natuklasan sa ilalim ng dagat ng Orsua. Ang black iron cage na ito ay 100 beses na mas malakas kaysa sa pinong bakal. Kahit na ang isang Marty Alis na may Martial King power ay hindi makakatakas kapag siya ay nakulong sa black iron cage na ito. Bueno, maaari kang maghanda na gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa black iron cage na ito." Pagkasabi nun, hinawakan ni Elijah si Christine at aalis na sana. Sa sandaling iyon, umalangaw ang mga yabag mula sa pasukan ng daanan. Sa paghusga sa mga yapak, maraming tao ang dumarating. Kumunot ang noo ni Elijah. Tumingin siya kay Jeric sa kulungan at sinabing, "Parang ang mga subordinate mo ay dumating upang iligtas ka. Gayunpaman, hindi lamang nila magagawang iligtas ka, kundi mawawalan din sila ng buhay sa kalaliman." Sa puntong ito, binitawan ni Elijah si Christine at tumingin sa labasan ng daanan. Gusto niyang makita kung sino ang darating. Bagamat nakakulong si Jeric sa black iron cage, hindi siya mukhang balisa. Sa kabaligtaran, para siyang nanunood ng palabas. Sa sandaling ito, maraming tao ang pumasok mula sa labasan ng daanan. Ang nasa harapan ay isang napakagandang babae. Natigilan si Elijah nang makita niya ang napakagandang babaeng ito. Nakakunot ang noo niya habang nagtatakang bumulalas, "Miss Dawson." Totoo yun, ang magandang babae sa harapan ay walang iba kundi si Daphne. At ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga babae sa likod niya ay ilang first-rate martialists ng Maiden. Ang sekta. Natigilan din si Daphne nang makita si Elijah. Hindi niya inaasahan na nandito rin si Elijah. Sa pagkakaalam niya, dapat nasa Evergreen sect si Elijah sa mga oras na ito. Pagkatapos ay nakita ni Daphne si Jeric sa hola. "Jeric!" Gulat na sigaw ni Daphne. Nang makita si Jeric sa hola, nalaman kaagad ni Daphne na ginawa ito ni Elijah. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nasa bottomless cave ng Divine Sword Sect si Jeric. At saka, nagtaka siya kung paano natrap si Jeric sa hola ni Elijah. Nagtataka si Daphne, "Sinabi sa akin ni Yolanda na si Jeric ay may kahangahangang kasanayan sa martial arts at noon pa man kayang sirain ang pamilyang Nelson at ang Evergreen Sect na mag-isa. Kung iyon ang katotohanan, hindi dapat na-trap si Jeric dito." Hindi alam ni Daphne kung sino ang dapat niyang paniwalaan ngayon. "Miss Dawson, bakit ka pumunta sa bottomless cave ng Divine Sword Sect? Anong gusto mo?" Tiningnan ni Elijah si Daphne ng masama. Akala niya ay ang mga martialists mula sa Evergreen Sect na pupunta iligtas si Jeric. Pero si Daphne pala. Bukod dito, alam ni Elijah na si Daphne ay nagsalita para kay Jeric minsan sa Hawk Sect. Kabanata 682. Ngayon ay tila nasa iisang panig sina Daphne at Jeric. At saka, sa palagay ni Elijah, ngayong nakulong si Jeric sa black iron cage, hindi na siya makakatakas. Sa makatuwid, sa mga mata ni Elijah, ang tanging taong maaaring makipagkompetensya sa kanya para sa longevity scripture ay si Laura, ang sect master ng Maiden Sect. Naisip ni Elijah, ngayong nagpakita si Daphne dito, walang duda na siya ay dumating upang iligtas si Jeric. Ibig sabihin sisirain niya ang plano ko. Dahil sa kaisipang ito, kumikislap ang mga mata ni Elijah sa bangis. Naisip niya, simula nang dumating si Daphne, ay hostage ko rin siya.
Kaya, kung si Laura ay maglakas loob na makipagkompetensya sa akin para sa longevity scripture, maaari ko siyang pagbantaan na isuko ang kanyang apo sa aking mga kamay. Sa pag-iisip nito, napangiti si Elijah. Tumingin siya kay Daphne at sinabing, mukhang mahal na mahal ni Miss Dawson si Jeric. Pumunta ka upang iligtas si Jeric habang alam mong maaaring mapanganib ito. Kung ganoon, tutuperin ko ang hiling mo at hahayaan kitang manatili kay Jeric. Pagkasabi noon, naglakad si Elijah papunta kay Daphne. Nang marinig ito, natigilan si Christine at nagtaka, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig niyang sabihin ay may isa pang dakilang dilag na umibig kay Jeric. Napagtanto ni Christine na hindi lamang niya kailangang ibahagi si Jeric sa kanyang pinsan na si Claire kundi kailangan ding tanggapin ang isa pang babae na emosyonal na nakadikit kay Jeric. Sa isiping iyon, nabalisa si Christine. Biglang napuno ng pag-aatubili ang puso niya. Tumingin si Christine kay Jeric sa black iron cage at hindi maiwasang magreklamo sa kanyang puso, ilang babae meron ang playboy na ito. Nang makita ni Daphne si Elijah na naglalakad palapit sa kanya, nagulat siya. Panik niyang sabi, Mr. Collins, ano? Anong gusto mo? Hindi ko mahal si Jeric. Hindi ka makapagsalita ng walang kaparirikan. Ngumisi si Elijah. Dahil hindi mo mahal si Jeric, bakit ka nauuto? Nagi-guilty ka ba dahil nagbibiro ka? Hindi napigilan ni Daphne na hindi makapagsalita, at namula ang kanyang magandang mukha. Sa oras na ito. Sa ngayon, kahit na gusto niyang linisin ang kanilang relasyon, walang maniniwala sa kanya. Kaya naman, tinuro lang ni Daphne si Elijah at sinabing, kung lalapit ka pa, sasalakayin kita. Gayunpaman, hindi sineseryoso ni Elijah ang kanyang sinabi at nagpatuloy sa paglalakad patungo kay Daphne. Nagmamadaling inutusan ni Daphne ang mga martialists ng maiden sect sa likod niya, tigilan mo siya. Ang mga mata ng ilang nasa katanghaliang gulang na babaeng martialists mula sa maiden sect ay kumislap ng may matinding liwanag. Kinuha nila ang utos at agad nilang sinalakay si Elijah. Sa mabangis na panloob na mana na bumubulusok mula sa kanilang mga kamay, pinunit nila ang hangin at itinutok ng diretso kay Elijah. Sa pagharap sa mga pag-atake ng ilang mga first-rate na martialists ng maiden sect, ang mga mata ni Elijah ay puno ng paghamak. Whoosh! Biglang lumipad ang kanyang anyo, at ang kanyang palad ay parang kidlat. Boom! 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 Sa tunog ng mga hampas ng palad, ang mga first-rate na martialists ng maiden sect ay agad na pinalipad habang sila ay nagsisisigaw. Pagkatapos, binasag ng husto ng kanilang mga katawan ang pader ng kuweba, na naging sanhi ng pagsabog ng kanilang mga utak at sila ay bumagsak sa lupa, patay. Nang makita ito, natakot si Daphne kaya namutla ang mukha at napasigaw siya. Isang matinding liwanag ang sumilay sa mga mata ni Elijah. Lumapit siya para sunduin si Daphne. Nang malapit nang mahulog si Daphne sa mga kamay ni Elijah, may malakas na kalabog sa bottomless. Yungib. Hindi napigilan ni Elijah na tumigil at tumingin sa direksyon ng tunog. Nagulat siya sa lupa, at nagtaas ng alikabok sa lupa. Pagkatapos, nang makita ni Elijah si Jeric, nakita niya si Jeric na naglabas ng nakakatakot na aura at lumabas sa black iron cage. Isang malakas na aura ang bumalot kay Elijah, dahilan para malagutan siya ng hininga. Kitang-kita niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Isang kakilakilabot na takot sa kamatayan ang bumalot sa kanyang puso. Sa ilang sandali, natarante si Elijah anupat siya ay nalilito at maaaring bumagsak anumang oras. Kabanata 684. Seryosong tumingin si Jeric sa mukha ni Elijah. Dahil dito, nanginginig si Elijah mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tapos parang may naisip si Elijah at agad na inabot si Daphne. Gusto niyang kontrolin si Daphne. Sa ganitong paraan, hindi sasaktan ni Jeric si Elijah dahil sa takot na masaktan si Daphne. Sa gayon, nailigtas ni Elias ang kanyang sarili. Walang tiwala si Elijah na manalo nang makaharap si Jeric. Gayunpaman, ito ay naiintindihan. Kahit na ang isang martialist na may kapangyarihang martial king ay may ipit sa isang black iron cage.
Ngunit madaling sirain ni Jeric ang isang black iron cage sa isang segundo. Kaya makatwiran para kay Elias na mabalisa at matakot. Kaya naman, ang tanging paraan para maprotektahan ni Elijah ang kanyang sarili ngayon ay ang mahuli si Daphne sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nakita ni Jeric ang kanyang plano at alam niyang malapit nang mahuli si Elias. Si Daphne at pinagbantaan si Jeric kasama niya. Siyempre, hindi hahayaan ni Jeric na makamit ni Elijah ang kanyang plano. Boom! Sa sandaling ito, ang hangin ay yumanig ng malakas. Isang nakakatakot na puwersa ang sumambulat sa isang iglap. Si Elijah, na gustong agawin si Daphne bilang bihag, ay biglang nalaman na hindi na siya makahakbang pa. Pakiramdam niya ay may kakaibang puwersa na humila sa kanya mula sa likuran. Ang lakas ay patuloy na humihila sa kanya pabalik. Sinubukan ni Elijah, napakahirap na kumawala sa puwersa at tumakbo pasulong. Gayunpaman, nanatili siya sa kinaroroonan niya. Kahit anong pilit niya, hindi pa rin niya magawang makawala sa nakakakilabot na pagsipsip na iyon. Puwersa. Sa pagkakataong ito, nakapag-react na si Daphne. Agad siyang lumayo kay Elijah. Nang makita ni Daphne ang eksena sa likod ni Elijah, nanlaki ang kanyang magagandang mata sa gulat. Ito ay dahil nakita niya ang isang kamangha-manghang puyo ng hangin sa likod ni Elijah. Ang mga agos ng hangin ay umiikot na parang nakakatakot na puyo ng tubig, na patuloy na sinisipsip si Elijah sa gitna ng ito. Ang mas ikinagulat ni Daphne ay ang vortex ay likha ng kanang palad ni Jeric. Maging si Elijah, na may lakas ng isang Grandmaster, ay hindi maalis ang lakas ng pagsipsip ng puyo ng tubig. Mula dito, makikita kung gaano nakakatakot ang puwersa ng pagsipsip ng puyo ng tubig. Pagod na pagod si Elijah kaya pawis na pawis, ngunit hindi pa rin siya makawala sa nakakatakot na puwersa ng pagsipsip. Hindi niya maiwasang lumingon. Sa isang sulya pa lang, natakot na si Elijah. Labis siyang natakot nang makita niya na sa hindi kalayuan sa likuran niya, may isang nakakakilabot na puyo ng hangin. Ito ay tulad ng isang puyo ng tubig ng kamatayan. Unti-unti siyang hinihila ng puyo sa kamatayan. Ang vortex ng kamatayan ay nilikha ni Jeric. Sa ilalim ng takot sa kamatayan, si Elijah ay nagsimulang tumakbo ng desperadong pasulong. Gayunpaman, habang mas malakas siyang tumakbo pasulong, mas malayong umatras ang kanyang katawan. Maya-maya, sinipsip siya ng puyo ng tubig sa harapan ni Jeric. Kitang-kita ni Elijah ang ice-cold aura na nagmumula kay Jeric. Whoosh! Sa mga sandaling ito, biglang inilabas ni Jeric ang kanyang palad sa puyo ng tubig. Sa gayon, damapo ang kanyang palad sa ulo ni Elias. Sa isang desperadong sigaw, diretsyong bumagsak si Elijah sa lupa. Ang kanyang mukha ay bumangga sa lupa, at ang kanyang mga ngipin ay nabali. Damaloy ang dugo sa kanyang bibig. At kinulayan ng pula ang lupa. Malubhang nasugatan si Elijah kaya hindi siya makagalaw kahit kaunti. Matapos sampilan ni Jeric si Elijah sa lupa, nakita niya si Elijah na nakahandusay sa lupa, hindi makagalaw. Alam niya na malamang na hindi na muling makakabangon si Elijah sa buhay na ito. Ang hampas ng palad niya ngayon lang ay maaaring mahati ang ulo ni Elijah. Ngunit hindi pinatay ni Jeric si Elijah gamit ang kanyang palad. Sa halip, malubhang nasugatan ni Jeric ang utak ni Elijah sa pamamagitan ng isang hampas ng palad, na naging dahilan upang tuluyang mawalan siya ng kakayahang tumayo o mabuhay mag-isa. Si Elijah ay kasing bisyo ng isang ahas. Ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa, at naglakas loob pa siyang mahuli ang pamilya ni Jeric. Nahawakan niya ang ilalim na linya ng Jeric. Sa makatuwid, gusto ni Jeric na bayaran ni Elijah ang presyo. Kabanata 685. Ginawa ni Jeric si Elijah na isang mutilated na lalaki at pagkatapos ay naglakad patungo kay Christine. Pagkatapos, na-unlock niya ang trigger point kay Christine. Sa sandaling na-unlock ang trigger point ni Christine, tuwang-tuwa siya kaya napayakap siya kay Jeric at niyakap si Jeric ng mahigpit. Marahan siyang tinapik ni Jeric sa likod at inalaw siya ng mahina, "Pasensya na kung natakot kita, Christine." Malakas ang halo-halong pakiramdam ni Christine at saglit na hindi mapakali.
Humihikbi siya sa mga bisig ni Jeric at humikbi, "Nag-alala ako sa iyo, Jeric." Inilipat ni Jeric ang isang hibla ng buhok ni Christine sa likod ng kanyang tenga at sinabing, "Ayos lang ako. Huwag maging magalang." Ang lamang at pag-aalaga niya ay unti-unting napawi ang pag-aalala ni Christine. Sa wakas, nakaramdam siya ng init at panatag. Sina Jeric at Christine ay yamakap sa isa't isa sa banayad at mapagmahal na paraan at matamis na nagsalita sa isa't isa. Dahil dito, napabayan si Daphne na nasa hindi kalayuan. Tumabi siya, pinapanood ang matalik na pakikipag-ugnayan nina Jeric at Christine. Kahit papaano, nakaramdam siya ng selos. Nakaramdam si Daphne ng matinding pag-aatubili at hinaing sa kanyang puso. Bilang isang babae, isang lubhang kaakit-akit na babae, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ng selos si Daphne. Nang iba. Gayunpaman, hindi niya magawang magsinungaling sa sarili. Nang makitang nanliligaw si Jeric kay Christine, talagang nagseselos si Daphne. Bukod pa riyan, nakaramdam siya ng kalungkutan at kalungkutan. Nagniningning ang mga mata ni Daphne na may bahid ng lungkot. Tapos tumalikod na siya at aalis na sana. Wala talaga si Daphne sa mood na makita ang matatamis na interaksyon nina Jeric at Christine. Kaya naman, gusto niyang umalis ng tahimik bago pa nila malaman ang kahihiyan niya. Gayunpaman, sa sandaling tumalikod siya at aalis na sana, sumigaw si Jeric mula sa likuran, "Sandali lang, Daphne." Agad na tumigil si Daphne sa kanyang kinatatayuan. Prangka pagsasalita. Hindi maipaliwanag na saya ang naramdaman ni Daphne nang marinig niyang tinawag ni Jeric ang kanyang pangalan. Pagkatapos, itinago niya ang lungkot sa kanyang mukha at sinubukang pakalmayan ang sarili hanggat kaya niya. Lumingon siya kay Jeric at nagtanong, "Mr. Agosta, tinatawag mo ba ako?" Tumango si Jeric. "Nasugatan ka ba?" Kabanata 686. Hindi inaasahan ni Daphne na mag-aalala si Jeric sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang umiiling kay Jeric. "Ayos lang ako." Nagtanong si Jeric, "Bakit ka pumunta sa Divine Sword Sect?" Walang choice si Daphne kundi sabihin ang totoo. Lumalabas na sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan, tulad ng caves dropping, nalaman niya mula sa kanyang lola Laura ang detalyadong plano ng tatlong sekta na nagsanib puwersa upang harapin si Jeric. Nalaman din ni Daphne na nahuli ni Elijah ang kasintahan at pamilya ni Jeric at dinala sila sa bottomless cave ng Divine Sword Sect. Sa makatuwid, nang salakayin ng tatlong pangunahing sekta ang Evergreen Sect, nagpasya si Daphne na samantalahin ang pagkakataong direktang dumaong sa likurang bundok ng Divine Sword Sect kasama ang ilang martialists ng Maiden Sect. Ngunit hindi niya inaasahan na tataka si Elijah pabalik sa bottomless cave ng Divine Sword Sect. Kung hindi dahil nasa bottomless cave din si Jeric, malamang nasa panganib si Daphne. Tumingin si Jeric kay Daphne at sinabing, "Narito ka pala para iligtas ang pamilya ko at si Christine. I can't believe you actually risked your life to save my family and Christine." Totoo ba ang sinabi ni Elijah kanina? Hindi napigilan ni Daphne na mautal, "Anong ibig mong sabihin?" Tiningnan ni Jeric ang kinakabahang mukha ni Daphne at nakangiting sinabi ni Elijah na minahal mo ako. Biglang namula ang mukha ni Daphne na kasing ganda ni Jade. She mumbled, "Kalokohan. Ako, hindi ko ginawa." Gayunpaman, mukhang kinakabahan at guilty si Daphne. Hindi na kailangang sabihin, hindi naniwala si Jeric sa kanyang mga salita. Actually, kahit si Daphne mismo ay hindi makapaniwala sa sinabi niya. Sa pagkakataong ito, tumingin si Christine kay Daphne, na kinakabahan, at same time na sinabi, "Miss Dawson, salamat sa pagpunta mo para iligtas ako. At saka, kung gusto mo talaga si Jeric, wala akong pakialam." Ito ay totoo. Hindi alintana ni Christine ang pagmamahal ni Daphne kay Jeric. Dahil itinaya ni Daphne ang kanyang buhay para iligtas siya, hindi siya kayang tretuhin ni Christine bilang isang kaaway. Bukod dito, masasabi ni Christine na talagang gusto ni Daphne si Jeric. Kung hindi, si Daphne ay hindi nakipagsapalaran na pumunta sa Divine Sword Sect upang iligtas ang pamilya ni Jeric. Natigilan si Daphne at napatitig kay Christine.
Hindi na kailangang sabihin, si Christine ay hindi nagpakita ng anumang puot sa kanya. Ito ay higit pa sa inaasahan ni Daphne. Gitling. Sa pagtingin kay Christine, naramdaman ni Daphne ang labis na pasasalamat sa kanya. Actually, that moment, nakita ni Christine bilang kaibigan si Daphne and vice versa. Kaya naman, hindi na kinabahan si Daphne at tumigil sa pagtatakip ng kanyang nararamdaman. Sa halip, medyo nahihiya niyang sinabi, "Salamat, Miss Foster." Nangangahulugan ito na inamin ni Daphne na gusto niya si Jeric. Nang makitang hindi na awkward si Daphne, napangiti sina Jeric at Christine. Nang makitang kayang tanggapin ni Christine ang nararamdaman ni Daphne para sa kanya, natuwa si Jeric. Nagpasya siyang doblehin ang pagmamahal niya sa bawat babaeng mahal niya. Ayaw niyang makaramdam ng pagpapabi sa sinuman sa kanila. At gusto niyang madama ng bawat isa sa kanila ang pagmamahal at pagtrato ng seryoso. Partikular na pumunta si Daphne sa bottomless cave ngayon at sa wakas ay ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay Jeric. Ngunit kahit na hindi niya ginawa iyon, hindi hahayaan ni Jeric na mawala si Daphne sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na damdamin para sa kanya mula noong romantikong gabing iyon. Sa makatuwid, sa kalaunan ay gagawing babae ni Jeric si Daphne. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Christine. Siya ay mukhang balisa at sinabi kay Jeric, "Jeric, ang iyong mga magulang at si Everly ay nasa mga kamay pa rin ni Elijah." Kabanata 688. Hahaha, sa sandaling ito, si Elijah, na nasa lupa sa hindi kalayuan, ay nagpakawala ng isang namamaos at malupit na tawa. Agad namang tumingin sina Jeric, Christine, at Daphne. Hindi alam kung kailan tumalikod si Elijah. Namamaga ang mukha niya na parang lobo. May bahid ng dugo ang harapan ng kanyang damit. Ang mga mata ni Elijah ay kumikinang sa ligaw na saya. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, "Jeric, kahit na kaya mo akong patayin, ano? Sinabi ko sa iyo, kung may mangyari sa akin, ang iyong pamilya ay mamamatay sa isang malagim na kamatayan. Higit pa rito, kung sila ay namatay, hindi mo malalaman kung nasaan sila, lalo na't ilibing ang kanilang mga katawan. Jeric, ito ang makukuha mo sa matinding pananakit mo sa akin. Hahaha, kahit mamatay ako, hindi kita bibitawan." Gayunpaman, sa harap ng nagngangalit na mga ngipin at naghisteryosong pagtawa ni Elijah, kalmado rin si Jeric. Bilang tagamasid. Napangiti si Jeric habang nakatingin kay Elijah sa lupa at sinabing, "Elijah, paano mo malalaman na ang pamilya ko ay mamamatay sa iyong mga kamay? Paano ka nakatitiyak na hindi ako nagpadala ng sinuman para iligtas sila?" Nang marinig ito, biglang namutla ang mayabang na ngiti sa mukha ni Elijah. Nanlaki ang mata niya at tumingin ng diretso kay Jeric na para bang hindi niya matanggap. Sinubukan niyang sumigaw ng, "Imposible. Walang paraan na malalaman mo kung saan gaganapin ang iyong pamilya. Hindi mo sila mahahanap at may iligtas, talagang hindi. May napakalaking natural na kuweba sa Wolfsfang Valley. Nagpadala ka ng 10 first-rate martialists para ikulong ang pamilya ko doon, tama ba ako?" Napangiti si Jeric habang nakatingin kay Elijah. Nanlaki ang mga mata ni Elijah sa gulat. Nagbago ang ekspresyon niya. Sa paghusga sa ekspresyon ni Elijah, alam ni na Christine at Daphne na tama si Jeric. Ngunit nagtaka sila kung paano nalaman ni Jeric ang lahat ng ito. Ito rin ang nasa isip ni Elijah, at hindi rin siya makapaniwala. Alam talaga ni Jeric na ikinulong ko ang kanyang pamilya sa napakalaking kuweba ng Wolfsfang Valley. Dahil alam niya ito, magagawa niyang iligtas sila. Sa pag-iisip nito, nagulat si Elijah. Nang makita ang frustrated expression ni Elijah, napangiti si Jeric. "Elijah, natatakot akong hindi mo ako mapaghiganti." Nang marinig ito, naramdaman ni Elijah na ang kanyang dibdib ay hinampos ng isang higanteng martilyo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa galit, at sa sumunod na segundo, lumuwa siya ng isang subo ng dugo. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Sa sandaling ito, tumunog ang mga yabag. Ilang figure ang pumasok sa kuweba. Nang marinig iyon, agad na naging alerto sina Christine at Daphne. Gayunpaman, nang maraming tao ang pumasok at nakita si Jeric,
agad nilang ikinuyom ang kanilang mga kamao ng may paggalang at sinabing, "Pagbati, Mr. Agosta, ako si Spencer, ang pinuno ng Central Dragon Sect." Si Troy, Tom, at Ivan, ang vice head. Ang mga taong pumasok sa kuweba mula sa daanan ay eksaktong si Spencer, ang tatlong vice head ng Central Dragon Sect, at ilang martialists ng Dragon Sect. Nang makitang ang mga taong pumasok ay hindi kaaway ni Jeric, sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Christine at Daphne. Sinabi ni Jeric kay Spencer at sa iba pa, "Salamat sa inyong pagsusumikap." Nagmamadaling sinabi ni Spencer at ng tatlo pa, "You're welcome, Mr. Agosta. Sinusunod namin ang utos ni Lord Dragon na iligtas ang iyong pamilya mula sa Wolfsfang Valley at pagkatapos ay kunin ka mula sa bottomless cave na ito ng Divine Sword Sect." Sa daan patungo sa Divine Sword Sect, nagpadala si Jeric ng mensahe kay Spencer at sa iba pa sa pangalan ni Lord Dragon. Hiniling niya sa kanila na kunin siya. Dito sa taas. Kung bakit pupunta si Spencer at ang iba pa sa Wolfsfang Valley para iligtas ang pamilya ni Jeric. Nang gabing iyon, tinawagan ni Jeric si Spencer sa villa. Sa tawag na ito, sinabi ni Jeric kay Spencer ang tungkol sa kanyang God's Eye, na nagbigay daan sa kanya na malaman ng maaga na kukunin ni Elijah ang kanyang pamilya at dadalhin sila sa Wolfsfang Valley. Sa pangalan ni Lord Dragon, inutusan ni Jeric si Spencer na kumuha ng ilang tao upang iligtas ang kanyang pamilya sa Wolfsfang Valley. Ito ang dahilan kung bakit ililigtas ni Spencer at ng iba pa ang pamilya ni Jeric. Tumango si Jeric kay Spencer at sa iba pa. "Ayos lang ba ang aking mga magulang at kapatid?" Sabi ni Spencer, "Huwag kang mag-alala, Mr. Agosta. Magaling sila. Napatay namin ang mga martialists ng Divine Sword Sect na humawak sa kanila." "Well, Mr. Lloyd, salamat sa iyong pagsusumikap. Masyado kang mabait, Mr. Agosta." Pagkatapos ay sinabi ni Spencer kay Jeric, "Hinihintay ka ng iyong pamilya sa labas, Mr. Agosta. Bakit hindi tayo lumabas ngayon?" Tumango si Jeric. "Okay, umalis na tayo dito." Gayunpaman, bago umalis sa bottomless cave, itinuro niya si Elijah, na nakahiga sa lupa sa kanyang huling hininga, at sinabi, "Mr. Lloyd, isama mo ang masamang magnanakaw na ito." Sumagot si Spencer, "Oo, Mr. Agosta." Pagkatapos, hiniling ni Spencer sa dalawang martialists ng Dragon Sect na ilayo si Elijah sa lupa. Sa ilalim ng proteksyon ni Spencer at ng iba pa, umalis sina Jeric, Christine, at Daphne sa bottomless cave. Matapos lisanin ang bottomless cave, ligtas na nakarating si Jeric at ang iba pa sa open space sa likod ng bundok. 2 o 3 helicopter ang nakapark sa open space sa likod ng bundok. Obviously, sila ang mga helicopter na kinuha ni na Spencer, Daphne at ng iba pa. Kabanata 689. Sa harap ng isang helicopter, may mag-asawang nasa edad 50 at isang magandang babae. Sila ang mga magulang ni Jeric at ang kanyang kapatid na babae, si Everly. "Kuya." Nang makita si Jeric, tumawag si Everly at agad na tumakbo. Nang makita si Everly, na napakaganda, hindi napigilan ni Daphne na purihin sa kanyang puso, "Hindi ko inaasahan na napakaganda ng kapatid ni Jeric." Tumingin si Jeric sa kanyang kapatid at nagtanong, "Ayos ka lang ba, Everly?" Umiling si Everly, pagkatapos ay itinuro si Spencer at ang iba pa at sinabing, "Sabi nila kaibigan mo sila. Iniligtas nila tayo." Tumango si Jeric. "Oo, kaibigan ko sila." Pagkatapos, hinawakan ni Jeric ang kamay ng kanyang kapatid, lumapit sa kanyang mga magulang, at sinabing, "Nay, Itay." Ngumiti sina Harlan at Sofia at tumango kay Jeric. Maluhal-luha na sabi ni Sofia, "Akala ko hindi na kita makikita, Jeric." Sinabi ni Jeric sa kanyang ina, "Nay, ayos na kami ngayon." Sabi ni Sofia, "Sinabi sa amin ng mga nakahuli sa amin na nasaktan mo ang kanilang sect master at gusto kanilang patayin. Kami ng iyong ama ay hindi natatakot sa kamatayan, ngunit natatakot kaming mapatay kanila." Tumango si Jeric. "Mom, alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero hindi nila ako magagawang patayin."
Sa puntong ito, itinuro ni Jeric si Elijah, na sinamahan ng dalawang martialists ng Dragon Sect, at sinabing, "Tingnan mo, ito ang sect master na gustong pumatay sa akin. Malapit na siyang mamatay, kaya hindi na niya ako kayang patayin." Nang marinig ito, si Elijah, na nasa bingit ng kamatayan, ay halos magluwa ng isa pang subo ng dugo. Nang makita nina Sofia at Harlan si Elijah sa bingit ng kamatayan, sa wakas ay naalis nila ang kanilang huling alalahanin. Tumingin si Sofia kay Elijah at pinagalitan, ang isang masamang tao na tulad niya na sadyang nananakit ng iba ay nararapat na parusahan. Ito ang kapalaran ng mga jerk na tulad niya. Sa wakas ay hindi napigilan ni Elijah ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Ang subo ng dugong ito ang nagtulak sa nanghihinang katawan ni Elijah palapit sa kamatayan. Nang muling nagsama-sama si Jeric at ang kanyang pamilya, isang tuloy-tuloy na tunog ang pumuno sa hangin. Jeric, si Spencer, at ang iba pa ay nakakita ng daan-daang martialists na lumilipad mula sa kakahuyan. Bukod dito, natuklasan ni Jeric at ng iba pa na ang mga martialists na ito, na lumipad, ay pawang mga kababaihan sa lahat ng edad. Ang pinuno ay ang master ng Maiden Sect, si Laura. Nang makita si Laura, lumiwanag ang mukha ni Daphne at agad siyang tumawag, "Lola." Sa pamumuno ni Laura, sunod-sunod na dumaong sa open space sa likod ng bundok ang daan-daang martialists ng Maiden Sect. Laura wow! Lumapit kay Daphne, nakasandal sa kanyang dragon head crotch. Tumingin siya sa taas-baba at sinabing, "Daphne, okay ka lang?" Hindi napigilan ni Daphne na mapang-anga. "Lola, anong ibig mong sabihin?" "Ayos lang ako." Matapos niyang matiyak na hindi nasaktan si Daphne. Lumambot ang mukha ni Laura dahil sa kaluwagan. "Daphne, paano ka nakakakilos ng padalos-dalos? Paano kung may mangyari sa'yo?" Saway niya sa apo na seryoso ang mukha. Sa kanyang pagbabalik sa Maiden Sect, nalaman ni Laura mula sa presbyter na nanatili sa Maiden Sect na ang kanyang mahal na apo ay pumunta sa Divine Sword Sect upang iligtas ang mga tao. Kaya pinangunahan ni Laura ang mga martialists na ito na sumugod sa Divine Sword Sect. At alam ni Laura na si Elias ay tumakas din sa lugar na ito. Kung pumunta si Daphne sa Divine Sword Sect para iligtas ang mga tao sa oras na ito, makakaharap niya si Elijah. Kaya naman, si Laura, na nasa kalagitnaan na, ay agad na pinangunahan ang mga martialists ng Maiden Sect para tumulong. Buti na lang at nakita niyang ligtas at maayos si Daphne. "Lola, paanong may mangyari sa akin?" Ngunit may ilang masasamang tao na gumawa ng napakaraming masamang bagay at pinarusahan, sabi ni Daphne. Nang marinig ang mga salita ng kanyang apo, nataranta si Laura. Ngunit hindi nagtagal ay nakita niya si Elijah, na ini-escort ng dalawang martialists ng Dragon Sect. Nang makitang nasa bingit na ng kamatayan si Elijah, halatang nabigla siya. May naisip agad siya. Siguradong may ginawa si Jeric kay Elijah. Sa katunayan, hindi katakataka na iyon ang iniisip niya. Pagkatapos ng lahat, nakuha ni Elijah ang pamilya ni Jeric at ang kanyang kasintahan. Paano siya binitawan ni Jeric? At walang sinumang naruroon ang maaaring seryosong saktan si Elijah ng ganito maliban kay Jeric. Sa oras na ito, nakita ni Laura si Jeric na nakatingin sa kanya. Ito ang nagparamdam sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang dragon head crutch gamit ang dalawang kamay at magalang na yumuko sa kanya, sinabing, "Greetings, Mr. Agosta." Ipinakita ni Jeric ang kanyang awa sa Evergreen Sect. Sa makatuwid, sa oras na ito, ayaw ni Laura na mali ang pagkakaintindi ni Jeric sa kanya. Kung napagkamalan siyang pumunta para iligtas si Elijah, paano mabubuhay ang sekta ng dalaga? Gayunpaman, pagkatapos niyang yumuko kay Jeric, may nangyaring hindi inaasahan. Lumapit si Jeric at nakangiting sinabi sa kanya, "No need to be so courteous, Lola Laura." "Lola Laura." Gulat na napatingin si Laura kay Jeric. Matagal siyang nakumpirma na hindi siya nagkamali ng narinig. Naisip niya si Jeric sa Evergreen Sect, na malamig at malakas. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jeric sa sandaling ito, na nakangiti at mapayapa. Hindi siya makapaniwala na iisang tao sila.
Sa ilang sandali, hindi niya alam kung ano ang isasagot sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Daphne, na nakatayo sa gilid, ay may kahangahangang sinabi, "Lola, sinabi sa iyo ni Jeric na huwag maging magalang. Bakit nakayuko ka pa?" Noon lang natauhan si Laura. Sasabihin na sana niya, "Salamat, Mr. Agosta." Bigla niyang naramdaman na may kakaiba. Nang paalalahanan siya ni Daphne, tila malumanay lalo ang boses niya. Kabanata 670. Kaya naman, hindi maiwasan ni Laura na mapatingin kay Daphne. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang apo na magiliw na nakatingin kay Jeric. Kahit na si Laura ay 80 taong gulang at nagiging katandaan, masasabi niyang may nangyayari sa pagitan ng kanyang apo at ni Jeric. At naalala niya na tinawag siya ni Jeric na, "Lola Laura." Biglang bumungad sa kanya. Maaaring ang aking apo at si Jeric ay nagmamahalan. Nagtaka siya. Tiningnan ni Daphne si Jeric ng magiliw, at ngayon lang ay ginagalang ni Jeric si Laura. Dahil doon, halos sigurado na si Laura na ang kanyang apo ay umibig kay Jeric. Sa makatuwid, sinabi niya sa kanya, "Salamat, Mr. Agosta." Pagkatapos, hinayla niya si Daphne sa isang tabi at tinanong sa mahinang boses, "Magaling kong apo, sabihin mo sa akin, ano ang relasyon mo ni Jeric?" Biglang namula si Daphne at sinabing, "Lola, alam mo." Sinabi ni Laura, "Paano ko hindi malalaman? Halos hindi mo mapansin ang lola mo na kasama niya dito." Sabi ni Daphne sa maislan na boses, "Hindi po, Lola. Mahal din kita." Sa pagsasabi nito, maaaring kinumpirma rin ni Daphne ang kanyang relasyon kay Jeric kay Laura. Nang marinig ito ni Laura, naisip niya kaagad, "Nako. Love talaga ang utu-uto na babaeng ito kay Jeric. Hindi mahalaga kung gusto niya si Jeric." Pero alam ni Laura na may dalawang girlfriend si Jeric, si Christine at Yolanda. Kaya naman, sinabi niya sa kanyang apo, "Daphne, alam mo bang mayroon na siya? Mga kasintahan." Tumango si Daphne. Oo. Nanlaki ang mga mata ni Laura habang iniisip, ano? Alam ni Daphne na may girlfriend si Jeric. Kung gayon, bakit siya pa rin ang gusto niya? Matagal siyang natauhan. Tumingin siya kay Daphne at nag-aalalang sinabi, "Dahil alam mo yun, bakit gusto mo pa rin siya?" Hindi nakakagulat na labis na nag-aalala si Laura. Si Daphne ang paborito niyang apo. Sa kanyang opinyon, ang kanyang apo ay dapat talagang magpakasal sa isang kahangahangang lalaki, na dapat ding maging tapat kay Daphne. At dapat niyang pahalagahan ang kanyang apo gaya ng ginawa niya. Si Jeric ay mas malakas kaysa sa 4 na Grandmaster sa Fenceville sa kanyang mga kasanayan sa martial arts sa murang edad. Siya ay ipinanganak na may pambihirang talento at maaaring ituring na isang kahangahangang tao. Pero sa pagkakaalam niya, dalawa na ang girlfriend niya, sina Yolanda at Christine. Kung si Daphne ang nagsimulang makipag-date sa kanya, ito ang magiging pangatlong girlfriend niya. Hindi yun katanggap-tanggap kay Laura. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Daphne ng maluwag ang mukha, "Lola, huwag kang mag-alala. Mamahalin ako ni Jeric." Sinabi yun ni Daphne dahil nakita niya mismo na pagkatapos magkaroon ng bagong kasintahan si Jeric, si Yolanda, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya para kay Christine. Nangangahulugan ito na hindi siya isang pabago-bagong tao. Bukod dito, sa wakas ay naunawaan na rin niya kung bakit love din si Yolanda sa kanya. Para kasi siyang napapaligiran ng magagandang babae, pero tapat ang pakikitungo niya sa bawat isa sa kanila. Nakumbinsi nito si Daphne na magkakatotoo ang sinabi ni Yolanda, kukunin ni Jeric ang kanya. Magkasintahan sa isang magandang lugar tulad ng paraiso at mamuhay ng masaya ng magkasama sa hinaharap. Matapos marinig ang sinabi ni Daphne, natural na nabigla ulit si Laura. Sa kanyang palagay, nang sabihin ito ni Daphne, nalasing siya sa pag-ibig at nawala ng malay. Kaya naman, kinailangan ni Laura na hilahin pabalik ang kanyang apo mula sa gilid ng bangin bago siya bumulusok sa kapahamakan. "Daphne, bumalik ka sa maiden sect kasama ko." Pagkatapos noon, hinayla siya ni Laura para umalis nang walang sinasabi. Gayunpaman, tinanong ni Daphne, "Lola, bakit gusto mong bumalik ka agad?" Marami pa siyang gustong sabihin kay Jeric. Bumalik tayo sa maiden sect.
May sasabihin ako sa iyo, sabi ni Laura sa kanyang apo sa tono na walang pagtatalo. Alam ni Daphne na ayaw ng kanyang lola na makasama siya ni Jeric. Pakiramdam ni Laura ay hindi siya maaasahan dahil may kasama siyang ibang babae. Sa ilang sandali, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang lola. Kaya napalingo na lamang siya kina Jeric at Christine, na ilang di pa ang layo, at sinabing, babalik muna kami ni Lola. Ikaw, huwag kalimutang puntahan ako sa Maiden Sect. Sa puntong ito, masuyong tumingin siya kay Jeric. Sina Jeric at Christine ay tumango sa kanya bilang ganti. Hindi inaasahan ni Laura na hihilingin ng kanyang apo kay Jeric na bisitahin siya sa Maiden Sect. Wala na talagang pag-asa ang kanyang apo. Pagkatapos, naramdaman ni Laura na kung hindi niya siya inalis, malamang na ayaw niyang umalis. Nang hilahin ni Laura si Daphne, nag-atubili siyang tumingin muli kay Jeric. Pagkaalis ng mga tao ng Maiden Sect, hiniling ni Jeric kay Spencer na ipadala muna ang kanyang mga magulang, kapatid na babae, at Christine sa kanyang bilya sa gilid ng burol sa Fenceville. Hindi napigilan nina Harlan at Sofia na magtanong, Jeric, bakit hindi ka sumama sa amin? Sabi ni Jeric, may mga bagay akong dapat harapin. Pupunta ako at makikita-kita kapag tapos na ako. Tumango lang sina Harlan at Sofia. Pagkatapos, sinabi ng mag-asawa sa kanya, mag-ingat ka. Tumango si Jeric. Si Harlan, ang kanyang asawang si Everly, at si Christine ay sumakay sa isang helicopter sa ilalim ng proteksyon ni Spencer at ilang martialists ng Dragon Sect. Lumipad ang helicopter mula sa likod ng bundok ng Divine Sword Sect at hindi nagtagal ay nawala sa kalangitan. Naiwang mag-isa si Jeric sa open space sa likod ng bundok, kasama sina Troy, Tom, Ivan, at isang dosenang first-rate martialists ng Dragon Sect. Naroon din si Elijah, na sinamahan ng mga martialists ng Dragon Sect at naghihingalo. Tumingin si Jeric kay Troy at sa dalawa pang vice head ng Central Dragon Sect at sinabing, pumunta tayo sa Divine Sword Sect ngayon. Sa tingin ko ang mga apprentice at martialists na iyon ay dapat na bumalik sa lalong madaling panahon. Sumagot si Troy at ang dalawa pa, oo, Mr. Agosta. Pagkatapos, naglakad sina Jeric, Troy, at ang iba pa patungo sa mga palasyo ng Divine Sword Sect. Sa sandaling ito, parami ng parami ang mga apprentice master ng Divine Sword Sect na nagtitipon. Parisukat ng sekta. Ang mga apprentice master na ito ng Divine Sword Sect ay lahat ay umatras mula sa Evergreen Sect. Gayunpaman, nang bumalik ang mga apprentice na master na ito sa kanilang sekta, agad nilang nakita ang daan-daang sugatang martialists na nakahandusay sa lupa sa. Si Mitch ay malubhang nasugatan, at si Carlos ay patay. Parisukat. Nang si Jeric ay malubhang nasugatan si Mitch at higit sa 100 martialists ng Divine Sword Sect, ilang presbyter ng sekta ay nagtatago sa mga anino at hindi ng ahas na lumapit. Sa oras na ito, lahat sila ay lumabas. Ang parisukat ay napuno ng 2,000 hanggang 3,000 apprentice masters ng Divine Sword Sect, na ikinatulala ng mga presbyter. Hindi nila alam ang gagawin sither. Sa labanan ng Evergreen Sect, natalo si Elijah, ang kanilang sect master. Sa tulong ng ilang presbyter, si Elijah ay tumakas pabalik sa Divine Sword Sect sa takot sa pamamagitan ng helicopter. Ngunit hindi nila inaasahan na susundan sila ni Jeric ng ganoon kabilis. Ang Grand Elder, si Mitch, ay malubhang nasugatan, habang si Jeric ay pumunta sa bottomless cave sa likod ng bundok. Sa sandaling ito, hindi nila alam kung patay o buhay pa si Elijah. Lahat ng nasa Divine Sword Sect ay naliligaw. Nasa kalagayan sila ng pagkabalisa at kaguluhan. Naghihintay silang lahat. Kung babalik si Elijah sa plaza mula sa bottomless cave sa likod ng bundok, ang Divine Sword Sect ay mananatiling hindi nagbabago. Dahil iyon ay nangangahulugan na natalo na ni Elijah si Jeric. Kung si Jeric ang bumalik mula sa bottomless cave sa likod ng bundok, nangangahulugan ito na natalo si Elijah. Kung ganoon, ang Divine Sword Sect ay maaaring bumagsak sa isang iglap tulad ng isang lumang gusali. Habang ang lahat ay naghihintay sa pagkataranta, isang grupo ng mga tao ang dumating mula sa malayo.
Sila ay sina Jerick, Froy, at ang iba pa, na nagmula sa likod ng bundok. Habang papalapit si Jerick, ang kanyang mukha ay nakita ng mga miyembro ng Divine Sword Sect sa plaza. Pagkatapos, nakita din nila si Elijah, na sinamahan ng mga martialists ng Dragon Sect at naghihingalo. Nang makita ito, naunawaan ng lahat ang nangyari. Hindi natalo ni Elijah si Jerick. Mahuhulaan ng lahat ang pagbagsak ng Divine Sword Sect. Si Jerick, Froy, at ang iba pa, pati na ang mga martialists mula sa Dragon Sect, na nag-escort kay Elijah, ay pumunta sa entablado sa harap ng palasyo. Pagkatapos, tumingin si Jerick sa ilang presbyter ng Divine Sword Sect at sinabing, mula ngayon, hindi na magiging sect master mo si Elijah. Kung gusto mo pa ring manatiling tapat sa kanya, magugustuhan mo siya. Gusto mo bang sumuko at ipangako ang iyong katapatan sa akin, o suklian si Elias ng iyong buhay? Nagkatinginan ng mga presbyter ng Divine Sword Sect sa entablado na may takot at pagkabalisa sa kanilang mga mata. Siyempre, ayaw nilang gantihan si Elias ng kanilang buhay. Si Elijah lang ang kanilang sect master, hindi ang kanilang mga magulang na nagpalaki sa kanila. Paano nila siya masusuklian ng kanilang buhay? Not to mention, nang makita nila ang kahindik-hindik na anyo ni Elijah, halatang malapit na itong mamatay. Nadama ng mga presbyter na walang kabuluhan ang pag-aalay ng kanilang buhay para sa isang taong malapit ng mamatay. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ilang presbyter ang lumuhod at sinabi kay Jerick, Mr. Agosta, handa kaming sumuko at maging tapat sa iyo. Mula ngayon, wala na tayong gagawin kay Elijah. Magiliw naming hinihiling na patawarin kami ni Mr. Agosta at tanggapin kami bilang mga miyembro ng sect. Nang kailanman. Nang makitang sumuko ang ilang presbyter kay Jerick, si Elijah, na sinamahan ng mga martialists ng Dragon Sect, ay galit na pumuti ang kanyang mga mata at hindi na siya nakahinga bago nawala ng malay. Ang dalawang martialists ng Dragon Sect na nag-escort kay Elijah ay nahuli. Si Elias ay nawala ng malay at bumagsak sa lupa ng may kabog. Nang makita ng halos 2 hanggang 3,000 apprentice master ng Divine Sword Sect kung ano ang nangyayari sa square, naramdaman nila na ang kinabukasan ng kanilang sekta ay tiyak na mapapahamak. Ang mga miyembro ng Divine Sword Sect ay nagtipon sa maliliit na grupo ng 2 at 3 at nagsimulang lumuhod sa harap ni Jerick sa entablado, na nagsasabing, handa rin kaming sumuko at maging tapat kay Mr. Agosta. Habang ginagawa ito ng ilang tao, sumunod naman ang iba at sunod-sunod na lumuhod kay Jerick sa entablado. Sigaw nilang lahat, handa rin kaming sumuko at maging tapat kay Mr. Agosta. Magiliw naming hinihiling na tanggapin kami ni Mr. Agosta bilang mga miyembro ng Evergreen Sect. Sa isang iglap, 2,000 hanggang 3,000 apprentice masters ng Divine Sword Sect ang lumuhod, na puno ang square. Umalangaw-ngaw ang kanilang mga boses sa buong Divine Sword Sect.